Oo, kung meron kayang garantor, sino magagaranti? Paano pag hindi kayo magbayad? Sino magbabayad? Kayo dito. Kami na nagpahiram, kami pa magbabayad, ha? Magaling kayo dito, ha? Pero alam niyo po, wala kaming problema dyan. Sapagat ang lahat pong pamilya na pinahiraman po namin ang 80 to 100,000 pesos, kung saan naman po nagbabayad ng 500 to 600 pesos a month, sa Sitio San Juan, Sitio Maligaya, Sitio de Asa. Sa lahat po ng sitio, binigyan po namin nagbabayad at nagbabayad pong Pilipino pag pinag-usapan po babayad pa lupa. Kaya magpapahiram po ng pera sa inyo para ka makapili po kayo ng magandang lugar, lalong-lalo na yung relocation site na pinaplano po namin sa La Huerta. Sino gusto po na sa La Huerta? Pero pabahay, hindi yung house and lot, ha? Pasensya na po kayo. 4-story, 30 square meter na lang po. Condominium unit, excuse me. Okay ko sa inyo yan? Ayan po, proyekto ni Hotel Jim Neri. Ano naman yung letter O? Opportunities for livelihood. Magkakaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon po ng trabaho sapagkat maglalagay po kami ng livelihood and training center dito mismo sa lugar po ninyo para pag kailangan nyo magtrabaho, kakatok kayo, kukuha kayo ng programa doon at maghanap ng trabaho sa inyo para magkaroon po ng trabaho po kayo agad-agad. At ang gagawa mo niyan, at kung hindi niya kayo makuha ng trabaho, siya nawawa na ng trabaho, Kamiling Aragon! Nag-away ang kapitbahay nyo, kailangan nyo ng pulis. Anong magawa? Ano yung kwento na pala sa iyo? Tama ho. Kailangan mo ng bumbero. Ano naman ang gawa ito? Hospital! Ambulansya! Hika pa! Pati ba naman pizza pie, 888. Para madaling tandaan, 24 hours telephone service, lahat ng conversation recorded, computerized, may CCTV camera. Within 15 minutes po, nandyan na po sa pintuan ninyo ang emergency response team ng bagong mayor ng Paranaque. At ang gagawa po niya, walang iba, kundi ang attorney ng bayan, attorney Dong Briola. Anong escalator? Ano? Elevator? Education. Panahon na po na magkaroon po tayo ng pamantasan ng lungsod ng Paranaque para libre na po ang college education sa lahat po nakatapos ng high school. Yan naman po ay proyekto ni Dr. Eric Olivares. Teacher, may-ari ng sariling eskwela, Konsehala Baby Campado. At ano enhancement of youth sports. Po, kailangan po tayo magkaroon ng well-rounded youth and sports development program. Hindi lang po basketball, hindi ang lahat po ng laro. Kung saan naman po ang Pilipino ay pwede maging world champion. At yan po ay proyekto ni Dr. Box Insion. At yung isa naman letter E ay ano? Enhancement of theater and arts. Panahon na po na magkaroon po tayo ng teatro de Palanyag kung saan naman po mga singer, dancer, actor ay pwede ma-discover. Pero ma-discover ka naman, wala ka naman training. May problema ka.
Kaya yan pong programa yan ay programa ni Consuela Rochelle Nava. Subalit, hindi po kaya ng isang tao yan. Kailangan po niya ng partner. Kailangan po niya ng running mate. Kaya pinakiusap ko sa inyo, kung pwede po sana, ibalik po natin ang malinis, tapat, gusto mo rin Iyara. And finally, kailangan nyo po ng Senate sa Kongreso. Magiging tunay na boses po ninyo sapagkat sa po ay may karanasan, sa po ay malinis at tapat. Walang iba, kundi si Kuya Edwin Olivares! Mga kaibigan, malaki po sa inyo. Meron pa man dapat isang malaki sa inyo? Wala ako. Sapagkat kung di po sa inyo, hindi ako naging congressman, napakalaki pong karangalan ang binigay niyo po sa akin. Naging congressman po ko for 9 years. Maraming salamat po sa inyo po lahat. Gusto lang po namin ipagpatuloy po ang history, ang siningaw Dr. Pablo Olivares. Palakpakan po natin si Dr. Olivares. At ipagpatuloy po ang programang serbisyong walang katapusan ng pusong walang hanggan. Ang ating pong mga kalaban, pinagtatatanggal po dinner posters po namin. Di po ba? Nagbabayad pa sila ng 100, di po ba? Kunin nyo. Akala nila ay eleksyon, paramihan ng streamer ng poster. Hindi po, ang eleksyon po ay botohan ng mga tao na galing sa puso at galing po sa kaisipan. Kaya po, tama? At kami naman po ay naniniguro po dito sa lugar po ninyo sapagkat yung mga hiniling po ninyo sa akin. Unang-una po, yung kalsada po ninyo na parang Iraq nung araw yun. Isinemento ko po yan ng kasandali-sandali. Hindi po ba? Unang taon ko po, ginawa ko na po yan. At pangalawa naman po, yung mga estudyante po ninyo, kung saan-saan pa nagpupuntang DE Center, nagpalagay po tayo. Hindi ba? Pero tinanggal yung pangalan ko at pinalabas nila na proyekto po nila. Nakakahiya po sila na. Di ba? Kaya nyo na lang po, masasamang po Pilipino. At naninigay pa sila na 1,000. Kunin niyo po lahat ng pinaninigay po nila, hindi naman po nila alam na iboboto nyo kami. Kunin niyo po yung pera nyo. Galing po sa inyo yan eh. At yung mga nagtitigas-tigasan dito na mga 15-30, ang daming 15-30 dito sa lugar ninyo. Alam niyo 15-30? Hindi nagsasweldo sa gobyerno na wala namang ginagawa. Sabihin mo, mahiya sila. Yung sweldo nila, galing po sa bulsa ninyo. Hindi po galing sa isang tao. Pwede mo bang ipaglabang na 15-30 ka wala kang ginagawa? Nayabang mo? Excuse me, mahiya ka sa sarili mo. Kapagkat yung sweldo nyo, galing po sa mga taxes na binabayaran po ninyo. At kung hindi pa ninyo nahahalata, ninyo kung binabayaran ng mga business permit, business license, ay pataas ng pataas. Kasi katakot-takot ka po ang utang ng ating pamalan ngayon, 1.5 billion pesos. At kung gusto nyo po silang manatili, pagkatapos ng hari, yung reyna, yung prinsese, yung duke, sila na po nagpapatakbo, sila na lang po 10 taon pa kayo magtutusa sa pangkasalukuyan kahiray ng ating Congress government. Maraming buong buhay, ganito lang, ngayon lang po ako nakakita ng ganitong klaseng kawalang hiyan ginagawa po sa ating lahat. Kung gusto niyo pong winawalang hiya kayo at iboboto niyo sila,
eh, hindi tayo nag-iisip. Iboto ninyo po yung mga tao sa nagsilbing tapat sa inyo at minsan hindi nag-iisip na 5 cents.